hi! This is part 2, no? Kung ninyo napanood ang part 1, please panoorin ninyo para makasubaybay mo. It is all about autism. Kung naunsa na ko pag-notice o pagkabalo na na autism si Haruto. So, nag-enter dito sa after na school si Haro. So, hitabo as in naku kang panghitabo kay si Daddy na aksidente siya. So, pag-eskwela si Harold, si Daddy na aksidente. So, muna nino. May 5. So, May 5, before ana, May 2 or 3 ata kami, nag-celebrate mi sa Kodomo no Hi or ginatawag na diri og Children's Day. So, after Children's Day, pagka 5 yun ato mismo, nakuan si Daddy na aksidente. So, mauna to. So, na-aksidente si Daddy. So, medyo na-stop sa aming kadali sa school ni Haro kay sikat si Daddy sa kuan. So, sakit kay sa part kay dako kay panghitabo no. And third degree burn siya. So, kailangan putlon niyang tiil. Sa this moment ito na unexpected. Pag-aksidente talaga, unexpected. Basta another story na po na naputol ang tiil, no? Well, anyway, fire accident sa sakyanan while working siya. Okay? So, mga tabot kay Haruto, no? So, nabawaan ako si Haruto na kanang dili na mo kuan ang teacher sa magpasalig sa iya ha kay si Haruto need daw special care o special needs kay dili ka focus ang teacher sa ubang mga bata po kay si Haruto permanently ma-focus di pud maayo daw ya base pud magreklamo ubang parents so kailangan na siyang i-transfer sa other school na mo na problema karon nagkatara ako sa inkwento si Haruto ha inana siya mo na yung school happy kay si Haruto no ang away ang dagway mo na siya yung dagway ni Haruto katong first school pa niya ang maon kita na ko ha muna yung school no so pag ihang yellow muna tapos kani so one sa mga pictures ni Haruto well nag-eskwela pa siya dito sa kuan first school niya sa normal school din siya ng kanang mga daghan ka o mga bata no kanang duulan sa amo ang shop so after ato si Haruto kay dili naman siya pwede dito siyang school niya ni hangyo pagigod sa teacher na ma'am kanang pwede dili sa mo undang si Haruto ma'am kay si Daddy manggod na disgrasya unya karon wala yung hatid sundo ni Haruto sa eskwelahan kay that time di pa ko kabalo mo drive no so ni hangyo jud ko sa teacher ni hila ko kay ang excitement ni Haruto ng taga-adlaw ng eskwela siya, grabe jud. So as mami, maluoy ka sa bata kay magsige siya yung school daw siya. Nya dili man siya dawaton sa maestra kay ma-focus daw sila kay Haruto. So pasag yung sakita as inahan ka na dili ka sa eskwela imong anak, nya excited kay siya taga-adlaw, mumatag sayo. Nakahilak ko, hinumdum ko na time ni ana. Si Daddy wala pa good kay nagkuan siya, na-discuss siya na siyempre, ang pain ni Daddy, ma-feel po na ako. Grabe, ako lang sa shop, isa kami. Tapos ang mga bata, duha, kami lang dyan, kami lang. So, wala dyan kayo mahimo, kundi stop si Haruto sa school. So, napaabot pa ko na makagawa si Daddy para mag-proceed sa mga laing pang mga kuan. Pero, naman yung anak, kitabangan ko nila para ma-process lang dyan ang next na tuan na mo ni school ni Haruto, sa school ni Haruto. So, mauna to, gi-refer mo sa City Hall niya. Ang City Hall na nag-arrange kung asa may mga to niya. Kanang kailangan siyang i-check up niya. Tagaan siya tong handbook nila na sa mga disability para naapod sila doon madawat na allowance. Unya, pagkahuman, mga na speech therapy, educational therapy, basta upat ito ang ganito sa school ni Haruto after ano. Pero thanks sa yung mga igsuon na nitabang sa amua sa pag-follow up that time. So, karon gawin ta po ko ni Daddy makauli siya kay mo na to among gi-process ang iyahang disability diri sa Japan. First niyang katong handbook niya, no? Ipatun sa ako ha for third part. Please comment. Thank you.